Magandang araw po sa bawat isa mga kaibon. At ako nga po pala si Densky. At nandito ko po sa Densky Aviary. Ako po ay nagbibigay ng konting topic o konting tips para sa pag-aalaga ng ibon. Maging baguhan o datihan man po. Kung may mga gusto po kayong matutunan, kahit papano, meron po akong mga konting tips dyan. At ang ating topic ngayon, bakit kailangan ng leg band o ng singsing? At ano nga ba ang kahalagahan ng leg band sa ating mga alagang ibon? Yan po yung ating topic ngayon o yung ating tatalakayin. Pero bago po yan, panoodin po muna natin ang ating intro. Hey yo, what's up mga guys? Densky Aviary. Huwag po natin kalimutan paki-like, comment, share, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa ganoon lagi kang makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. God bless! Magandang araw po mga kaibon. At ano nga ba yung kahalagahan ng may leg band sa walang leg band? Ano nga ba yung kaibahan doon? At bakit nga ba yung ibang ibon ko walang leg band at bakit yung iba meron? Ito po yung kwento na nangyayari, o ito po yung sasabihin ko sa inyo, nangyayari lang sa ating ibunan. Pasensya na po kayo doon po sa mga laging nag-aantay ng ating i-vlog o i-video, pero napakatagal po bago nakapag-video muli. At ang sukat po ng ating singsing para po sa African Lovebird, yan po yung 5mm. African Lovebird lang po muna tayo mga kaibon. At ano nga ba yung kahalagahan? Kahalagahan po ng may singsing yung ating alagang ibon, yun dun po sa oras na nagpa-DNA test tayo ng ating ibon, may isasabi po natin yung pangalan o yung number ng ating ibon at pagkakakilanlan po sa ating ibon. Oras po na makawala po yung ating ibon, pwede pong isoli sa atin kasi alam natin o na-i-record natin yung mga number o pangalan nung letra nung ating leg band. Halimbawa po, hindi po tayo nagpagawa, bumili lang po tayo sa online at mayroon pong nakalagay dyan na number. Halimbawa po, letter G, tapos may number po. Ganun po, letter B, may number po. Ganun po yung mga nakalagay sa ating mga nabibili sa online. Kaya kung tayo po ibibili, meron pong number yon. At doon naman po sa mga maliit lang po na mga yung hindi po nagdi-DNA test. Yung halimbawa po, makawala po yung ating ibon, tapos nakuha po ng ibang tao, masasabi po natin yung number. Ayun po yung pinaka pagkakakilanlan sa ating mga ibon. Halimbawa, yung iba naman po, doon po sa ating mga ibon na hindi po tayo nagpaparis ng mga magkakapatid, yung alam natin kung saan nanggaling yung ating mga inakay o inakay ng ating mga ibon, kasi alam natin yung magulang nila dahil inire-record natin yung nakalagay na leg band sa kanilang mga paa o singsing, kasi minsan magkakapareho po ng kulay. Malilito po tayo pag sobrang dami na po ng ating ibon. Kaya yun po yung ginagamit natin. Yung iba naman po, ang mga dahilan kung bakit hindi po naglalagay ng singsing o leg band sa kanilang mga ibon, iwas po sa disgrasya. Kasi minsan po may mga disgrasya po na nangyayari. Tulad po sa aking ibunan na nangyari po dun sa ating ibon, yung leg band niya po sumabit po dun sa pinakapintuan ng ating pong cage. Kaya ingat-ingat po tayo mga kaibon. Yung ating pong mga baguhan ng mga mag-iibon, ingat po tayo dun. Kasi pagka minsan dun sa ating mga cage may mga nakalagay na mga alambre o di kaya yung nakalawit yung pinaka sa pintuan ng ating ibunan, tiklopin na po natin o itupin na po natin.
At suggest ko rin po doon po sa mga baguhan, halimbawa po yung mga second hand, yung ating mga ibon, yung mga alambre po nung ilalagay natin sa ating ibunan, siguro yung pagkakatupi dapat nasa labas, hindi po nasa loob. Kasi pag nasa loob po, isa po sa magiging sanhi na maiipit po yung ating po mga ibon, at baka po dun nga po, baka po mapilay o mawalan pa po ng buhay yung ating mga alagang ibon. Sayang naman po. At doon naman po sa iba, sa mga baguhan din po ulit, yung pag naglagay po tayo ng singsing ng ating mga ibon, halimbawa 2 weeks ganyan, o mga bata pa, siguro dapat isawsaw muna natin sa pagkainan yung mga singsing na ilalagay natin sa ating mga ibon. At pagkatapos nating lagyan ng singsing, kasi nilalagyan natin ng langis yan o ng para mas mabilis pumasok dun sa kanilang paa ng ibon, at isawsaw din po natin ulit sa pagkainan nila kasi mag-iiba po ng amoy yan. Ngayon pag nilagay po natin muli o binalik natin dun sa ating nest box o sa nest box ng magulang nila o ng kanilang cock o hen, baka po tukain ng tukain at may sanhi pa po na mapilay yung ating ibon, at baka po ikamatay pa rin po ng ating mga alagang ibon o ng mga inakay natin. Ayun po yung mga tips ko at mga konting tips ko o payo sa bawat mga baguhan o mga datihan na mga nagtatanong kung bakit ganon ang ating mga alagang ibon. Walang legban yung iba at yung iba meron. Ayun lang po. At hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa patuloy ng mga suporta nyo. Huwag po kayong magsasawang sumuporta mga kaibon. Malapit na po tayo maka 1,000 subscriber. Kaya mamimigay po tayo ng African Lovebird at Parakeet. Kaya abang-abang po kayo mga kaibon. Hanggang sa muli. Maraming salamat. God bless po sa bawat isa. Thank you.